9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pakitaas nga po yung kamay ng mga worshipers ni Lord. Come on. And syempre, before we start our service, maganda, pwede bang pakikamusta muna yung katabi mo ngayon? Pakingitian nga yan, pakikamayan. Yan, mula unahan hanggang hulihan, pwede ba ikot muna tayo saglit para batiin at kamayan ang ating mga kasama sa pananambahan sa Panginoong Diyos. Come on, just spread love and share it by smiling and tapping them. Come on, yan. As we do this, sabay-sabay na imawit sa Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Let's go, hey! Come clap your hands today. We stand right now, come on. Let's go. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Come on, clap your hands today. Hey. We stand once again, let's go. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Come on, Jesus. Put your hands up. Hold me in your arms. Never let me go. I want to spend eternity. Hold your hands. And now that you're here, let's go. I know I'm not the same. My life will change. I wanna be with you. I wanna be with you. That you're here. Everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life will change. I wanna be with you. I wanna be with you. I'll sing with always. 'Cause in your presence, God, is where I want to stay. Got your hands up. Sabay-sabay na namin sa Diyos na buhay ko. Let's go! Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. That you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Clap your hands up. Hey. Hallelujah. And as we do this, we will continue to sing because God is near. Amen po ba? God is here. Sino po ito sisigaw ng hallelujah? In 3, 2, 1. In 3, 2, 1. Hallelujah. Patuloy pa rin umabot sa Diyos na buhay. Come on! Hey! Come on, let's clap our hands to Him. Our reference.
Diyos sa buhay. Lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands. Lift your hands, come on. I lift my worship to you, and I love you more than I can stand. Yes, Lord. Oh, I love you more than I can stand. We will sing this, come on. 'Cause ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will praise your word. Yes, God. Still my soul to you remains when you rely on your. Come on, clap your hands. Hey. Hallelujah. Once again, we lift our voices to Him. We shout, I lift my voice, I lift my praise to you. Lift your hands, come on. Lift my hands, Ibigay mo sa Panginoon niya, come on. I lift my worship to you, and I Love you more than I can say. Hallelujah. Oh, I love you more than I can say. Come on, declare this. Hey. 'Cause ever I will sing, only you and I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will bring away. Yes, God. Still my soul to you remains. Ever I will sing, only you and I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will bring away. Still my soul to you remains. Only you will I adore. Look at your head. Eh, may lalakbay sa Diyos, come on. Sabay-sabay isisigaw sa Panginoong Diyos. You sing this. Oh, I love you always. Can you sing it? Come on. Just say it. Oh, love you. Oh, may lalakas pa yan. Once again, we hear. Come on. love you. Yes, Lord. Declare your love to Him. Come on. Love you always. Once again, we sing. Come on. Hey. Oh, love you. always. Yes, Lord. Oh, love you. Come on, for the last time we declare this with all your heart, come on. Oh, love you always. For the last time. Oh, love you always. Everyone will sing. December, will sing. Put your hands up, come on. You will I adore. Glorify. Glorify my Lord. Only you will I serve, for the world will. Yes, God. Still my song to you remains. 'Cause ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will praise away. Still my song to you remains. Only you will I adore. Only you will I adore.
ka sa Panginoong Diyos, hindi ka magtitipid ng palakpak at papuri sa Kanyang pangalan. Hallelujah. And as we continue to worship His name, be reminded na kapag ang Panginoon ay kasama natin, no, andun palagi ang Kanyang presensya. God's presence is here. Naniniwala po ba tayo doon? God's presence is here. Amen po ba? Amen. Sino po rito magsisigaw ng hallelujah in 3, 2, 1? Hallelujah! In 3, 2, 1! Hallelujah! Yung may pagpapasalamat in 3, 2, 1! Hallelujah! Hallelujah! Minsan na lang tayo makasigaw ng hallelujah, isagad mo na. Amen ba doon? And today, you're here because the power and empowerment of the Holy Spirit is completely belong to you. That's why we have this favor, we have this grace na panibagong simula to serve Him. And every now and then, from time to time, we come here sa sanctuary ng Panginoon, singing praises to His name. At pinapaalala sa atin ng Panginoon, Hebrews 4:16, so let us come boldly without any hesitation. Andito ka ngayon, ibigay mo sa Panginoong Diyos, to the throne of our gracious God. At ano ang ating makukuha, marireceive, mapapala? There, we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. And as we worship His name right now, ibigay mo sa Panginoong Diyos. Isuko mo sa Diyos. It's like, Lord, we give our hearts to you, to trust you. At ikaw nang siyang manguna, Panginoon. May the transformation of the Lord be upon His people right now. Hindi ka titigil na umawit sa Panginoon, sapagkat ikaw ay nagpapasalamat sa Kanyang kabutihan. Hallelujah. We sing this. And this is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. You. And all I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. We sing this to His name. Yes, Lord. And Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, and this is our desire, oh Lord. Once again, we sing it for His name. Yes, Lord. And this is my desire, to is you, God. Surrender. Come on. And all I have within me, we give you praise, Lord. I give you praise. All that we adore, All that I
It's in you. It's in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. I know every breath that I take.
is our God. To the highest praise. And you're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. For the last time we declare it because His name is above. And you're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Now arise, generation, sing because He is great. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great Is our God. Once again, we sing it for Him. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And so we'll see how great is our God. For the last time we declare, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And so we'll see how great is our God. So for the last time, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And so we'll see how great, 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 how great. Come on, declare. How great, how great, how great. Oh, for the last time. How great, how great is our God. We thank you, Come on, bring your worship. Come on, bring and offer your worship. Declare His attributes. Receive from His abundant love. Yes, Lord. We thank you, O God, with that essence of gratitude that you alone, Jesus Christ, is enough in our lives. And as we worship you today, Panginoon, teach us, Holy Spirit, mamunga ka sa amin to have that content heart na ikaw lamang, Panginoon, ay sapat na sa aming buhay.
Kasabay nito, banal na Espiritu, ang iyong presensya na pupuno sa aming lahat na iyong mga anak. Kaya, Panginoon, hain namin ang pagsambang ito in spirit and in truth. And by the power of the Lord Jesus Christ, may His blessing be upon us today at mamunga ito sa Kanyang kagustuhan. Panginoong Diyos, itong lahat ay aming awit ng pagpupuri at pasasalamat sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless everyone. All my friends just wanna be famous, living life with a lot of time wasted. I choose you, you're what's missing. I choose you, now I'm different, everyone's saying. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Pwede niyo po bang batiin yung katabi niyo? Good morning. Ayan. Tingnan niyo po, tanungin niyo po, masaya ka ba, kapatid? Ha? Tingnan niyo kung masaya. Masaya? Praise God po. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Diyos na buhay? Praise God. Bago po tayo magsimula, meron po ba tayong mga first-timers? Praise God po. We just want to pray for you after the service, so if you can just stay for a while, so at least we can speak blessing into your life. Ayan. Praise God. And nalalapit na po ang ating Yeya Camp. I hope and I pray na masuportahan po natin ang ating mga future leaders ng ating pong simbahan. And alam niyo po, bilang galing din po ako sa youth, no? I was once a candidate or a camper. Hindi ko lang po alam hindi ko po nakita before na dito pala ako lalagay ni Lord. So, maganda po na makapag-invest po tayo sa ating mga kabataan kesa po sa kung saan sila, kesa kung iba po ang mag-invest sa kanila. Ayan, praise God. Napakaganda po ng ating pag-uusapan this morning because I would say it's a timely subject. It's a timely topic dahil sa ating po mga nangyayari sa ating paligid, madalas na papag-usapan is ano ba yung makakapagpasaya sa atin? Ito ba yung pagka ikaw'y nakakahiga na sa tig-1,000 pera? Yan. Magiging masaya ka ba, kapatid, kapag ikaw'y nakakahiga na sa pera? Ang tanong, pag narating mo ba yon at kung mararating mo man, sa tingin mo matatapos na? And sometimes we ask, sa dami ng mga nawawalang pera ngayon sa Pilipinas, hindi ba sila natutuwa? Hindi pa ba sila nakokontento? Hindi pa ba sila nasasatisfy? Sapat para hindi na sila maghirap ever. But then again, hindi pa rin sila na nasisiyahan. No? Parang hindi natatapos
yung uhaw, no? Yung pag-ibig sa salapi. Ayan. Nililinaw ko pong pag-ibig sa salapi kasi hindi naman po yung salapi yung masama. Hindi naman po yung pera yung masama. Hindi naman po yung hanap buhay yung masama. Hindi naman po yung negosyo yung masama. Ang masama po is pag hindi na natin kayang bitawan yon, yan. So, ready na po ba kayo mga kapatid? Amen. Ready na ba kayong umilag? Ha? Wala. Wala. Sino pong ready na umilag? Praise God po, walang ready umilag. Ayan. Napakaganda po, no? Bago po tayo magsimula, meron lang po akong gustong ipakitang video sa inyo. Sana po gumana. Mother said you're rich. Do you mind if I pry? The floor is yours. How rich are you? Embarrassingly rich. Does it start with a B? Yes, it does. Do you have a boat? Yes, I do. How big? 120 meters. Do you have a plane? You were just on my plane, and I have... Impressive. Not necessarily. There are planes, and then there are planes. You were on the baby one. Now, it's my turn. One moment. You did say the floor was mine. Are you satisfied? Of course not. Ayan. Ayan. Familiar po. Familiar po yung may mga nabalitaan tayo may helicopter, may nabalitaan tayong mga aeroplano, may nabalitaan tayong kulang ang isang mall sa sasakyan niya. No? May nabalitaan tayong limpak na maleta. Ayan. Meron po tayo dyan. Kung lalabas po kayo, meron po tayo dyang maleta. Subukan niyo pong buksan at baka may makita po kayo. Or baka pwedeng lamanan nyo na rin. Ayan. So, bakit ko po pinakita sa inyo to? It happens today. Amen? It happens today. Alam niyo po, mga kapatid, sa atin pong buhay ngayon, we tend to forget the boundary of when we will be truly satisfied and when we will be truly content. Uulitin ko po, hindi na po natin nare-realize when are we truly satisfied and when are we truly content. Bakit ko po tinatanong? Or bakit ko po sinasabi yun? Kasi po, sa atin pong buhay, as a Christian, as a follower of Christ, we have to set the boundary because if not, kung ano po yung bagay na hindi nagpapasaya sa atin, eventually will enslave us. Sabihin niyo po sa katabi niyo, enslave. Enslave. Kung hindi po natin alam kung kailan tayo magiging masaya sa mga bagay na meron tayo, eventually, yan ang bibihag sa'yo. And eventually, yan ding mga bagay na yan ang maglalayo sa'yo sa Diyos. Kasi hindi ka na nabubusog eh. Hindi ka na nagiging masaya sa kung anong meron ka. I would like to share with you kung ano po ang na-realize at natutunan ni Pablo sa kanya pong ministeryo. Let me read to you Philippians 4:11 to 12. Sabi, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. Alam niya, alam ko, sabi ni Pablo. I have learned, natutunan ko yung sikreto of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Kaya, sabi niya sa 13, I can do all things through Him who gives me strength. Tayo po sandaling manalangin. Ama,
Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa umagang ito. And Lord, I pray that you speak to us, Panginoon, through your message. Salamat, Panginoon, dahil sa mga ganitong pagkakataon, we would really want to hear your voice. We would really want to hear what you want to tell us, Panginoon. And as we live our lives following you, carrying our cross for you, Father, let us be reminded, Panginoon, saan ba kami magiging masaya or kanino kami magiging masaya? May this be a reminder for each and every one of us. May this be a rebuke. May this be a statement, Panginoon, na sa amin pong pag-aaral, sa amin pong pakikinig today, ikaw ang makita namin. I pray that we realize that you are all we need, Panginoon, sa mundong ito. Salamat, Panginoon. Tinataas po namin ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Ayan. Ibabalik ko lang po dahil ang title po natin, The Power of Contentment, Christ is Enough. Sabihin niyo po sa katabi niyo, enough. Sapat sa Tagalog. No? So, makita po natin, sa binasa po natin kanina, natutunan po ni Pablo kung paanong maging masaya sa kung anong meron siya. If you notice po, sinimulan po ni Brother Kurt Eugenio, sinundan ni Brother Nico, sinundan ni Brother Sam, we were actually talking about a changed perspective, a changed mind, a changed outlook in life as a Christian. And makikita po na sinimulan po ito sa Romans 12:2. Sabi po doon, do not be conformed by the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. It basically says, Paul is telling us that we can change our minds. If we will only realize kung ano yung dapat nating ma-realize. So nakita po natin yung mga nakaraan, ano yung mga pinakita, yung enduring through trials, sorrowful and yet rejoicing. And today po, the power of contentment, because Christ is enough. And we will see, nga no, kasi we see Paul as hindi natin maaabot yung kanyang naabot sa pananampalataya. I beg to disagree. Bakit? Meron lang siyang naintindihan na maaaring dapat din nating maintindihan. And maybe today, the Lord want to speak to you na kailangan mo ring maintindihan, kapatid. Kailangan bukas din ang isip mo. Sabi nga, open-minded ka ba? Ayan. Sino pong open-minded? Isa lang. Isa lang ang open-minded. Ayun, dalawa. Ayan. So today po, yan po ang pag-uusapan natin. Kasi if you notice po, sabi dyan, I have learned the secret of being content in any and every situation. So tignan po natin, no? Paano ba niya natutunan? Paano ba nagawa ni Pablo? Maintindihan at matutunan at mai-apply sa kanyang pagsunod kay Kristo. Tignan po natin, no? Sabi po, ang salitang content, kanina, ang pagkakabigkas ito sa YouTube ay autarkia, and then I was reminded that I was corrected that it should be autarkes. Yun po ang Greek word ng word content. Ano pong ibig sabihin niyan? Nominative, masculine, singular. Sabi po, self-sufficient, contented, satisfied, independent, from autos and archeo means self-complacent. And sometimes we use the word independent. Right? Lalo sa panahon ngayon, I'm a strong and independent person. Ayan. Hindi, kaya ko mabuhay mag-isa. Hindi ko kayo kailangan. Once I was like that. Bago po ako nakakilala sa Diyos, ganun po ako.
wala akong gustong asahan dahil naniniwala ako sa sarili ko, kaya ko on my own. Until God removed everything. That's when I learned, okay naman pala. Pwede naman pala. So tignan po natin, paano ba natutunan ni Pablo? Ano ba ang meron sa contentment? Contentment is learned through transformation. Pwede niyo po bang tignan yung katabi niyo and then sabihin niyo, transformation. Yan. Bakit transformation? May magbabago po, kapatid. Eh, natutunan po niya yan dahil hindi yan dumarating lang. Contentment po is not part of the gift or even the fruit, if I'm not mistaken. It's learned. Bakit? Ano ba ang meron? Dati po, ikukumpara natin, sabi po ni Pablo sa 4:11 ng Philippians, I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstance. Sinasabi ko to sa inyo, sabi niya, dahil nangangailangan ako, hindi. I have learned, natutunan ko to, maging kontento sa lahat ng pagkakataon. Even dun sa hindi magandang pagkakataon. Even dun sa nahihirapan ka na pagkakataon. Masarap sabihin, madaling sabihin, kontento na ako, Lord. Kasi ang sarap ng tulog natin, sarap ng kinakain natin. But can we really say, Lord, kontento na ako dahil kasama kita sa gitna ng ating pinagdadaanan? Amen po ba? Amen. So tignan po natin, ano ba ang pinagsimulan nito? Si Pablo po, hindi po siya nagsimulang kontento. Take note, si Pablo po ay may kaya. Hindi po siya tulad nila Pedro na mangingista. No? Siya po ay Pariseo. Siya po yung nag-aral sa dati niyang reliyon. At siya po yung may kaya. Siya po siyang tent maker sa mga nakakaalam. Hindi po siya nagsimulang kontento, pero natutunan niya yung pagiging kontento through transformation. And yun nga ang sinasabi niya sa Ephesians 4:32, if I'm not mistaken. And sa Romans 12:2. Meron siyang sinasabing renewing of the mind. Bakit? Kapatid, bakit kailangang i-renew? Kontrata ba? Nakakontrata ba ang isip namin? Hindi, kapatid. Pero nakaprogram siya sa kung anong takbo ng mundong ito. Kaya mo siya i-renew. Kaya mo siya iibahin. Bakit? Kasi kapatid, ang tinuturo ng mundo sa atin is yung kabaliktaran ng contentment, which is greed. Pagiging sakim, pagiging mapaghangad. Lahat gusto kanya. Napapanood po natin sa mga balita ngayon, nag-aaway-away ngayon. Very much familiar. Kasi po, yun po yung tinuturo ng mundo. Therefore, ang sabi ni Pablo, iibahin mo yung pag-iisip mo, kapatid. Anong dapat nating makita? Hindi po nagbago yung behavior niya. Ano po nagbago? Perspective niya. Sabihin niyo uli, perspective. Nagbago po yung tingin niya. Dati po, andito yung tingin natin, iangat lang natin. Dati ang tingin mo, pag wala kang pera, walang-wala ka ng kwenta, i-elevate lang natin yung perspective natin into realizing that God, Christ is enough. Amen? And yun po yung pinakamahalaga sa lahat. Therefore, si Pablo, hindi siya automatically naging kontento nung siya'y nakakilala sa Diyos. In fact, nag-struggle siya. In fact, dinaanan niya yung hirap. Kaya nga sabi niya dun sa Romans, may mga bagay akong nagagawa na hindi ko gustong gawin.
At may mga ayaw akong gawin na nagagawa ko. Pinapakita yung struggle. Hirap na hirap siya. Sabi niya, Lord, ang hirap. Pero tumigil ba siya? Hindi. And yun po yung gusto ko sanang maintindihan natin. At I hope this will serve as a reminder for each and every one of us na makita po natin yung dapat nating makita. As Paul, nakita rin ni Paul kung ano yung dapat niya makita. Amen. Bago po siya nakakilala kay Kristo, he valued status. In fact, hindi lang siya basta Pharisee. Mataas na klase po siya ng Parisayo. Kaya nga kaya niya magpahuli, magpakulong, even magpapatay na mga Kristiyano nung time na yon kasi kaya mataas na uri siya. Para siyang general, kumbaga, ng mga Parisayo. Before he valued status, anong sumunod? After nang niya kilala si Kristo, anong vinalyo niya na? Pagsuko. You have to understand, mga kapatid, sa atin pong estado ng buhay, hindi po tayo makukontento kung hindi natin isusuko sa Kanya. Amen? Brother, anong gusto mong sabihin? Ibig mong sabihin, ibenta ko na to lahat? Tumigil na ako sa pagtatrabaho? Ipamigay ko na lang yung negosyo ko? Hindi po ganun, kapatid, ang sinasabi ko. Kasi again, hindi naman po yun ang masama. Kaya lang, dumarating po tayo sa point, mas minamahal na natin yun kesa sa Diyos. Kapit na kapit ka, para kang boksingero when it comes to paghawak ng pera. When in fact, dapat karatista ka. Bukas yung kamay mo. Hindi. Hirap. Therefore, anong mga na-realize niya, anong mga nakita niya? Kasi sometimes ang hirap nating makita, no? And I hope si Paul po ang magsilbing example natin. Before, yung position niya ang mahalaga sa kanya. Ako po ay isang Parisayo. Yan. Si Pablo, nung panahon. Nung nakilala niya si Kristo, ano nang hinanap niya? Hindi na po position, but purpose. Purpose in what? Exactly. Purpose that ang buhay natin merong paglalaanan sa mundong ito, hindi lang para maghanap buhay, hindi lang para magtrabaho, namatay, kumain, ganun lang. Hindi po eh. Meron pong malalim na reason kung bakit tayo nandito. Naniniwala po ba kayo doon? Nakaupo ka dyan ngayon is because may purpose ang Diyos para sa buhay mo na sana ma-realize mo after ng service na to. May purpose ang Diyos sa buhay natin na kahit minsan wala tayo or even meron man, meron tayong greater meaning ng buhay na to. And madalas po ang sinasabi po ng mundo sa atin, makukontento ka lang kapag meron ka na ng lahat. Tingnan niyo po yung statistics. Ilan ba yung meron siyang lahat? So far, ang huli kong balita, si Elon Musk ay merong payout na $800-ish billion. Siya lang yun. Would you think na lahat tayo maaabot yung level na yun? I would love to think so. Na lahat tayo ganun karami. Ganun karami ang ating kayamanan, ganun karami ang ating ari-arian. Pero one thing is for sure, subukan yung pag ganun na karami ang pera nyo, at yung bawat katabi natin, ganun din karami ang pera, subukan yung pagligpitin ng upuan yan. Subukan yung, kapatid, mag-usher ka nga dun. Subukan nyo. Kung ako susubukan nyo at uutusan nyo, magkapareho lang tayo ng dami ng pera with the letter B. Oy, kapatid, di ikaw
Taas niyan. Or better yet, brother, pwede ko bang linisin yung banyo ko? Subukan nyo na pag yung katabi nyo, ganun karami ang pera, pareho lang kayo, subukan yung utusan. Patid, linisin mo nga yung banyo ko. Eto, ikaw maglinis. Bibigyan ka ng 1 million. Bibigyan ka ng 2 million, ikaw maglinis. Bibigyan ka ng 3 million. Bibigyan ka ng 5 million, ikaw maglinis. Nagagets mo ba? Amen? Meron pong purpose kung bakit. Ano pong gusto kong iparating? Hindi po yung pera mismo ang masama. Hindi po. Kaya lang, meron po tayong dapat maintindihan sa buhay natin. Meron po tayong deeper purpose sa buhay natin. Yun po ay para kumilala sa Diyos. Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Ang tinuturo ng mundo, be content when you have more. Ang tinuturo po ni Pablo sa atin, be content when you realize Christ is enough. Okay na, si Kristo. Mairaraos, may tatawid. Ang araw-araw, basta't may kasama kang Kristo. Amen po ba? Kasi madalas hindi po natin nakikita yun. May mga maririnig ka pa nga minsan, pagka narating ko yung 50,000 na sweldo, kontento na ako. Masaya na ako noon, Lord. Masaya na ako noon. Pag na-promote ako ng CEO, masaya na ako noon. Hindi nyo alam kung anong sinasabi nyo, kapatid. Kasi naranasan ko, nung ako po yung empleyado pa, na na-promote to manager, naku, hindi masaya. Hindi ka magiging masaya. Dating sarili mo lang iniisip mo, tatrabaho ka lang, ginagawa mo lang yung dapat mong gawin, biglang merong 17, 20 na taong aasa sa'yo. Hala, hindi ako makakapasok ngayon. Hala, yung isa may sakit. Hala, yung isa lasing. Hala, yung isa. Lahat yun iisipin mo as a manager. Kung CEO naman, akala mo lang ang magpatakbo ng CEO, uupo lang sa mesang mahaba, tas magtataas ng paa at magkagagano ng kamay. Kumong kape. Ganun lang ang CEO. K-drama lang po yun. Wag po tayong magpadaya sa ganon. Hindi po ganon ang totoong trabaho ng isang CEO. In fact, ang isang CEO may routine. Sa dami ng ginagawa niya, yung buong araw niya nakaplano. Every day. Gigising ako ng 6 a.m., mag-exercise ako ng hanggang 7, maliligo, magpe-prepare ako ng 8, 9 o'clock nasa opisina. Ganon po ang, kung alam nyo lang. Bakit, brother? Naging CEO ka ba? Hindi. Napapanood ko rin sa K-drama. Kala nyo kayo lang nanonood? Napapanood ko din. Ganun sila eh. So, anong gusto ko pong maintindihan natin? Contentment isn't found in accumulation, but in transformation. Kaya nga sabi ni Kristo, ang sukatan ng buhay, hindi sa dami ng meron ka. Dahil aanin mo, makuha mo ang mundo kung mapapahamak ang iyong kaluluwa. Amen po ba? Hindi po sa dami ng meron ka, kapatid. Hindi talaga eh. Sometimes, hindi ba kayo nagtataka? May mga celebrity, may mga sikat na tao na hindi masaya. Hindi niyo ba napapansin yun? Oo, kompleto naman siya ng lahat ah. Bakit siya malungkot? Bakit hindi siya masaya? Kasi nga kapatid, hindi doon eh. Hindi sa dami ng mabibili mo, kaya ka masaya. Masarap. Coming from Solomon, King Solomon, walang kwenta, sabi niya. Meaningless. Ako na hindi mabilang ang ginto at kaharian,
Meaningless. Ako na merong 700 na asawa, if I'm not mistaken, and may around 300 na concubine, hindi masaya. Isipin nyo, ha? Minsan tayo, hindi pa ka natin naaabot yung kalingkingan. Nung naabot na Solomon, talagang, I'm a successful person. You are beneath me. Hindi, kapatid. Wala kang nakaabot dun eh. So anong dapat nating maintindihan? Sa ating pong pinapakita po ni Pablo sa atin na hindi sa dami ng meron tayo ang contentment. Hindi mo po pwedeng sabihin na pag kumpleto ka na, pag meron ka na, pag narating mo na yung ganito, magiging masaya ka na. Madalas pa nga ang mangyayari, pag nakuha mo pa yon, lalo ka pang maghahangad eh. O okay na yan. Tama na yan, 50,000, okay na yan. Hindi, Lord, baka pwede pa ito ng 100,000. Hindi po sa dami. Ano pa ang isa sa mga natutunan ni Pablo when he learned the secret of being content? It's independent of circumstances. Yan po ay hindi makikita sa circumstances. Sometimes we say, Lord, pagka ako po ay meron ng ganito, ang status ko ganito na, okay na ako. Tingnan po natin yung sinasabi niya. Sabi niya, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Him who gives me strength. Tatanungin ko po kayo, kailan po masarap kumain? Pag gutom na gutom ka, tama? No? Pag yung tipong nagising ka ng madaling araw, pawis na pawis ka, tapos parang, kailangan kumain. Sino po nagigising ng madaling araw para kumain? Ayan, si nanay. Dumarating po ako sa point, pagka tayo po may prayer and fasting, siyempre 3 araw, 4 na araw ka nang walang kinakain, tubig lang. Bababa ako ng madaling araw sa kusina. Nakapamayawang akong ganyan. Tinitignan ko kung ano yung pwede kong kainin. Wala ba ditong mga... Ang masakit niyan, habang nagugutom ako, eto naman ang social media. Labas ng chicharon, lechon. Hirap. Bababa ka na naman uli. Inom ka na lang ng tubig. Lord, tulungan niyo ako. Minsan, ang bango-bango ng sinigang mix na naiwang nakabukas. Sarap. Sabi po ni Pablo, well-fed, whether well-fed or hungry, masaya ka. Kanina po tinanong ko sa first service, sino po ang kumakain ng nilagang talbos ng kamote na may patis kalamansi? Praise the Lord. Bagoong balaya na may patis, bagoong balaya na may kalamansi, may sili, may okra. Sarap, di ba? Sarap. Yung ibang hindi pa nakakatikim, ano yun? Tikman nyo kasi. Sino po ang sino po nagsasabaw ng kape sa kanin? Si nanay, talagang Gina G, Ginagawa ko yan. Ang sarap-sarap higupin yan,
Siyempre, yung hindi pa nasusubukan, parang, how? Sino po kumakain ng tuyo sa almusal? Di ba masarap? Tapos may kamatis, sinangag, itlog na pula. Tapos yung kidney mo, ginagano ng creatinine. Ang taas ng sodium. Pero masarap. Pero masarap. Sino ang kumakain ng ensaladang talong? Kung mapapansin nyo, hindi lahat alam. Naku, may nami-miss out po kayo. Subukan nyo, tikman. Subukan nyo tikman. Masarap po. Sino po ang nakakain na ng Eggs Benedict? Itataas ko ba, brother? Baka malaman nila. Ang Eggs Benedict po ay sosyal na pangalan para sa pritong itlog. Hindi siya prito. Poached egg. With hollandaise sauce. And nasa ibabaw ng tinapay. Sa atin, madalas ang ginagawa lang natin, magpiprito tayo ng itlog, lalagay sa pandesal, lalagyan ng mayonnaise, ketchup. Yun na yun. Yun na yung Eggs Benedict natin. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Hindi po para gutumin kayo kasi magtatanghalian. Baka mamaya pumunta kayo sa restaurant. Gusto ko po bigyan niyo po ako ng nilagang okra, ng tuyo, ng bulanglang, diningding. Hindi po. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo is because si Pablo po, yun po ang natutunan niya. Sabi po niya, I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. Alam po niya dahil naranasan niya. Amen. May mga nag-agree po sa akin, may mga tumaas ng kamay, may mga natuwa, natawa. All because naranasan natin. Therefore, alam natin yung pakiramdam. Therefore, madalas, alam natin yung difference ng lasa. Alam mo yung tuyo na naiprito ng tama sa tuyong hindi na iluto ng maayos. Alam mo yun. Alam mo yun. Bakit? Alam mo naranasan mo natikman mo. Therefore, si Pablo po ang sinasabi niya, alam ko dahil naranasan ko. Alam kong maging wala, alam kong magkaroon. Ano pa ang sabi niya? His contentment wasn't tied to circumstances but to Christ's strength. Kaya kahit na anong mangyari sa kanya, okay lang sa kanya. Bakit? Kontento ako Kontento ako Walang pagkain ngayon, okay lang. Bukas meron, praise the Lord. Wala uling pagkain kinabukasan, okay pa rin. Thank you, Lord. Kasi nagising pa rin ako And sometimes we miss those kinds of things in our lives. Sino dito ang gumigising na nagsasabing, thank you, Lord? Amen. Praise the Lord po. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Gusto ko lang pong ipakita na ang ating pong binasa, it's not about achievement. It's not. Hindi po achievement yung alam mo yung lasa ng tuyo at alam mo yung lasa ng steak. Hindi po achievement yun. It's about endurance. Na kahit tuyo at kahit steak ang kinakain mo, pareho lang masaya ka. Na kahit nagsasabaw ka ng bagoong balayan na may sili, ang sarap nun. Sinasawsaw mo yung okra doon, meron po kasing iba na hindi kumakain ng okra. Ang sarap nun, pambihira. Sa mainit na kanin. Alam mo,
It's not about achievement, it's about endurance. Brother, bakit endurance? Kasi kapatid, hindi naman niya sinasabing I can conquer everything I want. Hindi naman siya pupunta sa Apple Store and sasabihin niya, bigyan mo ako ng ganyan. Hindi naman ganun eh. No? Tapos yung mga nasa Mac Store, Apple Store, aabutan lang siya. Hindi naman ganun eh. It's not about conquering everything we want. I can endure everything that God allows. Amen. Yes, meron kang bayarin. Yes, hindi masyadong masarap yung kinakain mo. Subjective yun. But we can endure everything that God allows kasi naiintindihan natin kung paano maging masaya. Amen? Alam natin na ang kasiyahan natin hindi sa circumstance, hindi sa material na bagay, but in Christ. Sabihin niyo po, in Christ. In Christ, kapatid. And madalas po, yan po ang problema pagka ang sinasabi po all about prosperity kasi hindi po laging ganun. Hindi po. Marami po sa ating mga naunang apostol, disipulo ni Kristo, tagasunod ni Kristo, hindi naman po nagsiyaman. Ewan ko kung saan nila kinukuha yung binabasa yung sinasabi nilang ganun. Sana nga, ano? So ano bang dapat nating maintindihan? Christ in you doesn't always change your situation. Hindi niya laging binabago yung meron tayo. Anong binabago niya? Yung satisfaction. Kaya uulitin ko po yung tanong, kapatid. Satisfied ba kayo? Isa pa. Satisfied ba kayo? Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Wala pong preacher ang makakapag-satisfy sa inyo. Wala. Wala pong asawa, wala pong anak, pera, kayamanan, ang makakapag-satisfy sa atin higit sa magagawa ni Kristo sa buhay natin. Amen? Yun po yung sana makita natin. Kasi madalas po na hindi na natin siya nakikita, blatantly ini-ignore na natin siya. Hindi. Kasi masarap kasi ganito eh. So tingnan natin, ano ba yung dapat nating makita? Contentment, rest in God's presence, not possessions. Uulitin ko. Contentment, rest in God's presence, not possessions. Amen po ba? Hindi po sa dami ng meron ka. Kahit ano pa yan. May nakita nga tayo sa balita, di ba? 30 plus na sasakyan. Nasakyan kaya niya lahat yun? Most likely. Wala, binawi din. Ngayon, binibenta ng mura. Meron kayong ano dyan, di mamaya, bili. Hindi po sa possessions natin. Huwag po tayong magpadala, huwag po tayong magpadaya dun sa mga maririnig natin minsan sa internet na, hindi, pag meron kang ganito, you are blessed. Paano yung wala, kapatid? Hindi na blessed yun? Paano si Pablo hindi na blessed? Hindi siya blessed dahil alam niya yung feeling ng naghirap. Yan. Ano po ang gusto kong iparating? Sabi po, kasi ito madalas natin itong binabasa, yung dulo lang eh. Which is, never will I leave you, never will I forsake you. Yun lang po. Hebrews 13:5, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, sabi ng Diyos. Tama. Pero pag binasa natin ng buo,
Anong sabi? Keep your lives free from the love of money. Hindi po yung money, yung pag-ibig sa salapi. And be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Napakaganda, no? Amen? Napakaganda. Hindi mo na pala kailangan, ma-in love sa salapi, magkamal ng maraming salapi. Kung bibigayaan ka ng Diyos, then why not? Thank you, Lord. Pero hindi para manggaling sa ating desire. Bakit? Kasi yun nga yung binibili ni Paul kay Timothy. 1 Timothy 6:9, if I'm not mistaken. Yes, 9. Those who want to get rich fall into temptation. Bilin ni Pablo kay Timoteo. And a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Those who want to get rich fall into temptation. Hindi pa ba natin nakikita? Laman po ng balita. Laman po ng balita. Yung isa na few years ago, ang taba, ang mapula-pula ang hasang, nung lumabas uli sa Facebook o sa social media, ang payat na. Naging meme na nga. May kumakanta, may nagigitara. Sabi ko, pambihira. Merong Strava. Tumakbo pala, kaya pumayat ng ganon. Yung pala, literal, tumatakbo pala siya. Pumayat na, nawala na yung ganito eh. Sana all. Nawala yung ganito. Ano pong ibig ko sabihin? Yung pag-ibig po sa salapi, madalas po yan maglalaglag sa atin. Hindi po naituturo yan madalas. Bakit? Kasi po, hindi. Dapat. Hindi po ganun, kapatid. Yan po isang masakit na katotohanan minsan. The Bible is not just an encouragement, it's also a reminder. And most of the time, it's a rebuke. So wag po nating isipin na, hindi, gusto ng Diyos. Yes, pwede naman yun eh. Pero ang gusto nating maintindihan dito, hindi yun ang goal natin kung bakit tayo sumusunod sa Diyos. Amen po ba? Kung meron man tayong goal, hindi love of money, kundi love of God. Amen? Kasi yun naman talaga dapat ang ginagawa natin eh. So ano pong dapat nating makita dyan? Yung pundasyon ng contentment. Na ano yun? Hindi pera, hindi comfort, not even success, but God's presence. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Hindi pera, hindi comfort, not even success, but God's presence. Minsan, mahirap pong tanggapin minsan yung mga ganyang pagkakataon, yung mga ganyang statement, all because masarap naman talaga ang comfort. Masarap naman talaga. Hindi ko naman tatanggi sa inyo. Naranasan ko po yun at some point. Short-lived nga lang. Mabilis na panahon. Pero, hindi para hangarin natin more than we desire for God's presence. Hindi po ganun. Makikita po natin na kung ikaw ay totoong naniniwalang hindi ka pababayaan ng Diyos, marirealize mo wala kang pagkukulang sa sarili mo. Amen? You'll realize you'll never lack what truly matters. Marirealize mo. Kung totoong naniniwala kang hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan, okay na. All good in the hood.
goods na ako, okay na ako, Lord. Okay lang yan, kahit na ganito lang, okay na yan, Lord. Kahit 3310 ang ibigay ko sa iyo ngayon, okay na yan, Lord. Basta nakakatawag. Walang sumasagot. Lord, baka kahit yung ano na lang. Kahit 11, 14, yan. May tumatawad pa minsan, ano? Ayan. Bakit po natin kailangan ma-realize yan? Kasi ang discontentment naman po, hindi naman po financial issue. It's not. It's not financial issue. Hindi ka kontento sa buhay, hindi naman financial issue yun eh. Faith issue. Sabihin niyo po sa katabi niyo, faith issue. Ayan. Hindi naman yung kung ano yung wala sa wallet mo eh. Pero kung ano yung wala sa puso mo. Believe me, I've been there. Dumating ako sa point na naranasan ko yung nagsasabaw naglalagay ng powdered milk sa kanin, naranasan ko din yung mag-request ng extra crispy bacon with fried egg over easy with a slight pinch of salt. Ano yun? Pritong itlog, kapatid. That's it. Pritong itlog. With a touch of honey, magaling-ganyan ka pa. Yun lang yun. Naranasan ko din po yun. Masarap pag-breakfast ng gano'n. Kaya lang, tandaan nyo, ang bacon masama po sa kidney, ha? Huwag niyong dadamihan. Patikim-tikim lang. Patikim-tikim lang. Yan ang number 1 po sa grocery list namin before. Dapat lagi may bacon sa ref. Buti na lang. Kundi, baka meron na akong yung aking creatinine, baka lumipad na. Yan. So, maiintindihan natin na when you are in God's presence, you'll never lack provision. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. At meron po akong gustong ipaalala sa inyo, meron po akong gustong ipakita sa inyo na 4 na bagay para at least man lang maalala natin yung mensahe ng Diyos sa atin to be content. Meron pong 4. Una, stop comparing. Bakit? Comparison kills contentment. Sabi po sa Galatians 6:4, each one should test their own actions. Then, they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. Bakit siya, Lord? Ang kapal-kapal ng buhok niya. Bakit siya, Lord? Ang laki-laki ng braso niya. Bakit siya, Lord? Merong 100 sasakyan. Bakit siya? Stop comparing, kapatid. The moment we stop comparing, we will be content. Amen po ba? Start counting. Matuto kang magbilang, kapatid. Gratitude grows contentment. Kaya ako po tinatanong kanina, sino pong gumigising na nagsasabing, thank you, Lord. Because we have to be grateful na nagising pa tayo. Not everyone wakes up every morning. Not everyone. Minsan, nagsaing, nagluto para sa almusal kinabukasan, hindi niya na natikman yung almusal na yun. Hindi na nagising. So we have to be grateful, kapatid. Every day na gumigising ka, humihinga ka, nakakapagsabi ka ng I love you sa mahal mo sa buhay, maging mapagpasalamat tayo. Amen po ba? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Kalooban ng Diyos yon sa iyo, kapatid,
na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Amen? Pwede niyo bang sabihin, thank you, Lord? Praise the Lord, pambira. Sige pa, palakpakan po natin ang Lord. In all circumstances po yan. Lahat. Ano pa? Stay centered. Keeping Christ as the focus. Bakit? Madalas lumalakad tayo, kapatid, sa ating buhay Kristiyano kung saan tayo nakatingin. Hindi ko alam kung paano nyo ginagawa. Nag-moonwalk ba kayo habang naglalakad kayo? Paano? Hindi ko alam. Nakatingin ba kayo ng nasa likod habang naglalakad? Kung saan tayo nakatingin. Tingin lang tayo kay Kristo, kapatid. Anong sabi sa Colossians 3:2? Set your minds on things above, not on earthly things. Malinaw naman po, kahit Tagalog ang basahin nyo, ganun pa rin yung sasabihin. Bakit? Kasi po lahat naman ng ito temporary lang. Yung buhay nga natin temporary lang eh. So why not use it for God's glory? Amen? Ano pa po? Stand confident? Confident ka saan? Kasi yung presensya ng Diyos, yun yung greatest security natin. Amen? Wala nang pwedeng makapagbigay sa atin ng iba yung seguridad kundi ang Diyos. Wala na. And minsan hindi natin nakikita yan. Bakit? Sabi nga sa Hebrews 13:5, di ba? Nasa Kanya yung seguridad natin. So, gusto ko pong iwanan sa inyo, no, this morning, to remind each and every one of you, kung meron pong na-rebuke, praise the Lord. Kung may na-remind, praise the Lord. Kung meron pong nakaalala, kung meron pong nakaintindi, praise the Lord po. Pero gusto ko pong intindihin natin, ipaalala sa inyo, ang sikreto po, hindi sa kung anong meron ka. Ang sikreto is that may Kristo ka sa lahat ng bagay. Amen? Napakaganda pong assurance yun. For me, that is enough. Bakit? Kasi, you may not have everything you want in this life, but you have everything you need in this life. Amen? Pagka yung bang mahal mo sa buhay, inalok ka, kapalit ng mahal mo sa buhay, bibigyan ka ng 100 million, pagpapalit mo ba? Di ba hindi? Sabi nga, hindi mababayaran kahit bayaran mo pa ako. Di ba may ganong mga statement? Kasi hindi naman laging yun ang katapat. Therefore, kung meron man gustong ipaalala, iparating si Pablo sa atin, yun ay kung meron kang Jesus, Kristo sa buhay mo, sapat na sa atin yun. Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. And gusto ko lang pong ipaalala, iwanan sa atin ang verse na ito. Sabi po sa 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is great gain. Diyan po niya sinabi na ang love of money is the root of all evil, sa 10. At ang sabi niya, I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances in my life. As we sing this song, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at umawit po tayo. And as we sing, subukan niyo pong ibigay sa Diyos ang merong nagpapaalala sa inyo. Subukan niyo pong itaas sa Kanya. Lord, hindi ko mabitawan to. Kasi parang pag nawala to, hindi na ako magiging masaya. Hindi, kapatid. Pag binigay mo sa Diyos yan, lalo kang magiging masaya. Amen po ba? Sige po, tayo po umawit. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could
be satisfied through every trial. My soul will sing, no turning back, and be set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my only Lord, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is in you. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided, Lord. Come on, say it. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Everyone declare, oh, Christ is Enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Hallelujah. Thank you, Father. Salamat po, Ama, sa umagang ito. And Lord, salamat po sa paalala. Ano naman pong meron kami, Panginoon, ay hindi makakasapat kumpara sa inyo. Salamat dahil Ikaw ang
pinag-uugatan, Panginoon, ng aming kasiyahan. Ikaw, Panginoon, ang contentment namin sa mundong ito. Ang makasama ka, ang makilala ka, Panginoon, ang magamit ang buhay na ito para sa inyo, sapat na, Lord God. Salamat po. Salamat dahil ang lahat pong ito, Panginoon, ay wala din kung wala din kayo, Lord God. Minsan may mga pagkakataon, Lord, na sometimes hindi namin nare-realize na ikaw lang ang kailangan namin. And Lord, salamat po sa paalala. Madalas po, ang nakikita lang po namin is yung naaabot ng aming tingin. At Lord, salamat po dahil pinapaalala mo sa amin this morning, meron pa po kaming nakikita dapat na hindi makikita ng mga mata namin. At ang makita ikaw, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, thank you for everything that you have done in our lives. Salamat, Panginoon, dahil ang lahat po ng meron kami, tinatangkilik namin, pamilya namin, career namin, trabaho namin, businesses namin, lahat po ito, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin sa inyo. So, Lord, as we also give our tithes and offering this morning, Father, itinataas po namin ito sa inyo ng merong pagpapakumbaba. Nawa, malugod po kayo sa aming mga handog. Nawa, Panginoon, higit sa may aabot namin, Panginoon, ay maibigay namin ang aming buhay sa paglilingkod sa inyo, sa pagmamahal sa inyo, at sa pagpapalaganap, Panginoon, ng inyong mga salita. And Lord, this morning, salamat po. Dahil ang mga ganitong pagkakataon na nagpapatunay, Panginoon, na buhay ka sa aming mga buhay. Thank you po, Panginoon. And Lord, sa umagang ito, as we end the service today, Panginoon, I pray for blessings and favor, reconciliation, contentment, happiness, satisfaction, Panginoon, ng bawat isa. Uuwi po kaming kumpleto, hindi dahil puno ang bulsa namin, Panginoon, dahil puno ang puso namin, Lord God. Uuwi po kami, Panginoon, na kumpleto dahil alam namin kasama ka namin, Panginoon. Uuwi kami kumpleto dahil ikaw ang kakumplituhan ng aming buhay. Salamat, Ama, at itinataas namin ang lahat ng ito, Lord God, ng may pagpapasalamat, pagpapakumbaba sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. God bless everyone. Hope to see you po next week sa ating prayer meeting every 7 p.m. Meron po tayong online at syempre meron tayo sa Sanctuary. Live din po yun. At syempre, next Sunday. At if ikaw kabataan ka, meron po tayong Yeah Camp this coming December. Meron po tayong registration booths sa labas. And be part of this camp this 2025. God bless everyone! Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Oh. God bless everyone.